Kung kayo ay may hawak na Pi coins, malamang napansin nyo na ang matinding pagbagsak ng presyo nito nitong nakaraang buwan. Mula po sa dating halos $3 na halaga po nito noong February 2025 ay bumagsak po ito ng mahigit 70% at ngayon nasa 0.80 na lamang ang kanyang presyo. Marami ang nag-aalala kung tuluyan na bang babagsak ang Pi Network o may pag-asa pa itong makabangon. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit bumagsak ang presyo ng Pi Network at ano ang nagiging hadlang sa pag-angat nito. At maliban po dyan ay kung may posibilidad ba talaga itong makaakyat muli sa presyong $1.50. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang dahilan ng pagbagsak ng presyo nitong si Pi Network. Ayan, isa po sa mga pangunahing dahilan kung bakit bumagsak ng husto ang presyo ng Pi coin ay ang kakulangan ng exchange listings o ang kakayahan po nitong matrade sa malalaking cryptocurrency exchanges tulad po ni Binance, Coinbase at saka Kraken. Dahil dito ay kaunti na lang ang mga traders na may access sa pagbili at pagbebenta ng Pi coin na nagresulta sa low liquidity o mababang demand sa market. Bukod pa rito, isa pang malaking bagay ay ang kamakailang unlocking ng 1.6 billion na Pi coins. Ibig pong sabihin ay dumami ang supply ng Pi sa market. Kaya bumagsak ang presyo nito dahil mas maraming Pi coins ang ipinagbibili kaysa sa mga binibili. Dito po sa mundo ng crypto, kapag dumami po ang supply nang hindi tumataas ang demand, bumabagsak po talaga ang presyo. Pangatlo ay patuloy po ang bearish trend sa market ni Pi coin. Ayon po sa mga technical indicators tulad po ng Bollinger Band trend, yan, or BB trend, at saka relative strength index, lumalabas na nananatili sa negative territory ang itong si Pi coin sa loob ng halos 2 linggo. Ibig pong sabihin ay mas marami pa rin ang nagbebenta kaysa sa mga bumibili. Dahilan para magpatuloy po ang kanyang nararanasang downtrend. Ayan. Ngayon is may pag-asa ba pa talagang tumaas ang presyo ni Pi coin? Ayan. Sa kabila ng matinding pagbagsak ay may ilang analyst na naniniwala na may posibilidad pa rin itong makabangon. Ayon po sa technical analysis, kung maaayos po ang liquidity issues at madagdagan ang exchange listings ng Pi coin, maaaring umangat po ang presyo nito sa pagitan ng $1.22 hanggang $1.50 sa mga susunod na buwan. Ang isa pang positibong senyales ay ang partnership po ng Pi Network sa Telegram crypto wallet. Bagamat hindi pa ito sapat para tuluyang itulak patas ang presyo, isa itong hakbang para mas mapalawak ang ecosystem ng Pi Network at mapataas ang demand para kay Pi coin. Bukod dito, ang kasalukuyang presyo ng Pi ay nasa 0.80 at yan ay maaring ituring na oversold condition. Ibig sabihin ay posibleng magkaroon po ng short-term rebound o panandali ang pagtaas sa presyo bilang reaksyon ng market. Subalit ang posibilidad na bumaba pa ito sa presyong 0.62 ay hindi rin maaring isantabi kung magpapatuloy ang negative market sentiment nito. Ngayon ay ano po ang maaaring gawin ng Pi Network para makabangon? Ayan, upang maibalik po ang dating sigla ng Pi coin, kailangan po talagang matugunan ng Pi Network team ang ilang mahalagang issue. Una ay ang pagpapalawak po ng exchange listings. Kung ang Pi coin ay mairehistro sa mas maraming major crypto exchanges, mas madali po itong mabibili at maibebenta ng mas maraming tao na siyang maaaring magdulot ng pagtaas sa demand at saka presyo nito. Pangalawa ay ang liquidity. Yan ang kailangan po nilang ayusin ang liquidity nito.
Ang liquidity po ay tumutukoy po ito sa kung gaano kadali ang pagbili at pagbebenta ng isang asset nang hindi masyadong naapektuhan ang presyo nito. Sa kasalukuyan, ang mababang liquidity ng Picoin ay isa po sa mga dahilan ng mabilis na pagbaba ng kanyang presyo. At ang panghuli ay kung mas marami pang magagamit na application o project na sumusuporta kay Pi Network, mas marami pong tao ang mahihikayat na gumamit ng Picoin na siyang magpapataas sa demand nito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin ay mahalaga pong tandaan na nasa high risk na kalagayan pa rin itong si Pi Network. Kung ikaw po ay may holdings na Picoin, maaaring pag-isipan po muna natin kung itatago natin ito ng mas matagal habang naghihintay ng price recovery o kung magbebenta na po tayo bago pa ito bumaba ng husto. Kung ikaw naman ay nagbabalak pa lang na bumili ng Picoin, siguraduhin mong naiintindihan mo ang risk na kaakibat nito. Dahil hindi pa ito malawakang natatanggap sa mga major exchanges, hindi po ito madaling matrade kumpara sa ibang established cryptocurrencies tulad po ng Bitcoin at saka Ethereum. Sa kabuuan, ang pagbagsak po ng presyo ng Picoin ay isang wake-up call sa mga investors na huwag pong umasa lamang sa hype, kundi pag-aralan po natin ng mabuti ang fundamentals ng isang crypto project. Bagamat may posibilidad po itong makabangon sa $1.50, marami pa rin kailangang gawin ang Pi Network upang maabot ang tunay na potensyal nito. Kung ikaw po ay isang long-term believer dito kay Pi Network, maaaring maghintay ka muna ng mas malinaw na developments tulad po ng exchange listings at saka ecosystem improvements bago po tayo muling mag-invest ng malaki. Pero kung ikaw po ay isang short-term trader, mahalaga pong bantayan natin ang market trends at saka technical indicators bago po tayo gumawa ng anumang trading decisions. Sa uli, ang mundo po ng cryptocurrency ay puno ng uncertainty. Kaya lagi po nating tandaan na invest only what you can afford to lose. At lagi po tayong mag-research bago po tayo pumasok sa anumang investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.